President Ferdinand R. Marcos Jr. has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highway to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. Pagrepaso sa 2026 proposed budget ng Department of Public Works and Highways, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malacanang bumuelta sa mga pasaring ni Vice President Sara Duterte ukol sa investigasyon sa flood control projects. I have just signed a request to the Justice Secretary, copy furnished the Bureau of Immigration, for a request for a lookout order for these individuals listed here. Immigration lookout bulletin orders laban sa ilang opisyal ng DPWH at contractors na iniuugnay sa anomalya ng flood control projects hiniling sa Department of Justice. Definitely, nandito pa. Masaya nga sila kahapon eh. Sweet-sweet nga nila kahapon eh. Kagaya ho yung sinabi ko kahapon, wala hong tinatago ang pamilya Diskaya at haharapin po namin ito ng may pagtalima sa supina ng House of Representatives or Senado. Makakaasa po kayo dyan, hindi ho yan tatakbo. Mag-asawang Sara at Curly Diskaya tiniyak na hindi lalabas ng bansa at patuloy na dadalo sa mga investigasyon ng mga maanomalyang flood control projects ayon sa kanilang abogado. Lisensya ng siyam na kumpanyang pagmamay-ari ni Sara Diskaya binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board. Kahit sino naman po, hindi naman yan kung gusto o hindi. Pag sila nagpatawag, required po yun. Pasig City Mayor Vico Soto handang tumistigo sa isinasagawang investigasyon ng Senado ukol sa anomalya sa flood control projects. Pagpapanagot sa mga taong sangkot sa korupsyon, iginiit ng alkalde. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sa gitna ng mga kwestiyon ukol sa nilalaman ng panukalang budget ng Department of Public Works and Highways para sa susunod na taon, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Budget Department kasama si Secretary Vince Dizon na repasuhin ang budget proposal ng DPWH. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa League of Provinces of the Philippines na isiwalat ang irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno sa kanilang nasasakupan. Ito ang balita ni Nel Maribohok. President Ferdinand R. Marcos Jr. has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highway to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. Isang malawakang pagsusuri sa 2026 proposed budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng ilang mambabatas sa nilalaman ng panukalang budget ng DPWH kung saan mayroon umanong mga naisingit na mga kahinahinalang proyekto. Ang naturang pagrepaso ay dapat magbunga ng nararapat na pagbabago o revisyon sa panukalang budget ng ahensya upang matiyak na magagamit na tama ang pondo ng taong bayan. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely served and benefit the Filipino people. Nilinaw ng Malacanang na hindi kailangang ibalik ng buo sa executive branch ang 2026 National Expenditure Program o NEP mula sa Kongreso, kundi magsusumiti lamang umano ng ilang pagtatama ang Budget Department sa ilang bahagi ng NEP.
Ang sabi po kasi ng DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga iratum. Iko-correct, i-amend, tatanggalin, para po mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso ng listahan kung ano yung dapat na hindi na ilagay. Samantala, hinimok naman ni Pangulong Marcos ang mga gobernador na isiwalat ang anumang nakikitang anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa oath-taking ceremony kanina ng mga bagong opisyal ng League of Provinces of the Philippines. Sa gitna na rin ito ng ginagawang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Nagsimula pa lang ang laban at mahaba pa ang ating tatahakin. Umaasa ako na kasama namin kayo sa bawat hakbang sa pagsusuri sa mga proyekto, sa pagsasaliwanag sa mga nakakukubli na kadliliman. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan at isiwalat natin kung may makikitang taliwas. Sinagot naman ng Malacanang ang pasaring ni Vice President Sara Duterte na kaya umanong tapusin sa isang araw ang investigasyon sa flood control projects. Kamakailan sinabi ng Vice Presidente na madali lang naman anyang matukoy ni PBBM ang mga sangkot sa anomalya kung gugustuhin talaga nitong may managot na opisyal. Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Binalikan rin ni Yusek Castro ang hinarap na isyu noon ng ama ng Vice Presidente na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Sumulat na sa Department of Justice sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon para hilingin ang pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin laban sa ilang DPWH officials at contractors na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Nakahanda naman ang Bureau of Immigration sakaling ilabas na ng DOJ ang Lookout Bulletin Order. Ito ang balita ni Mia Alonzo. I have just signed a request to the Justice Secretary, copy furnished the Bureau of Immigration for a request for a lookout order for these individuals listed here. Opisyal nang humiling ng Immigration Lookout Order si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kay Justice Secretary Crispin Remulla laban sa ilang opisyal ng DPWH at contractors na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. Ito ay dahil sa posibilidad na magtangka ang mga ito na umalis ng bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa issue. Kanina, inisa-isang binasa ni Secretary Dizon sa harap ng mga miyembro ng media ang mga pangalan ng nasa 25 individual na nais isama sa Immigration Lookout Bulletin. Kabilang na dito ang mag-asawang Sara at Pacifico Diskaya. I would like to thank the Senate Blue Ribbon Committee and the House committees because we based this list on their ongoing investigation. So, kung at sino yung mga inimbitahan, sinumpina, ito ang binagbasihan natin. Hindi ito final na listahan. Kung may kinakailangan pang ipa-request ng lookout order sa mga susunod na araw at susunod na linggo, magdadagdag kami dito sa listahan ito. Ipinaliwanag naman ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval ang proseso ng lookout bulletin orders dahil kinakailangan muna itong dumaan sa Department of Justice kung saan nakapailalim ang immigration. DOJ po ang bababa sa amin. Once ibabayan sa amin in a matter of minutes, mailalagay na po namin sa system.
Samantala, kaugnay nito, nilinaw pa rin ng tagapagsalita na hindi mapipigilan ng lookout bulletin order ang mga naturang individual kung lalabas ng bansa hanggang walang hold departure order. Paliwanag nito, ang lookout bulletin ay para lang talaga sa monitoring o pagsubaybay sa mga naturang individual na nasa listahan. Pero kapag may warrant of arrest at hold departure order na laban sa isang individual, ay doon pa lamang sila maaaring pigilan na makaalis ng Pilipinas. Gayunman, tiniyak pa rin ng Bureau of Immigration na handa silang magbantay sakaling ilabas na ang lookout bulletin order sa mga personalidad na pinangalanan ni Secretary Dizon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng 9 na construction firms na pagmamayari o kontrolado ni Sara Diskaya. Sa PCAB Resolution No. 075 Series of 2025, kinumpirmang sangkot ang mga kumpanya ni Diskaya sa collusive at manipulative bidding practices, partikular sa mga flood control projects na iniimbestigahan matapos i-flag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang buwan. Kabilang sa mga binawian ng lisensya ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega, St. Timothy, Amethyst Horizon, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR Construction Supply, Waymaker OPC at Elite General Contractor. Formal na binawi ang lisensya ng lahat ng kumpanya noong September 1 at inendorso ng PCAB ang kaso sa DOJ at NBI para sa posibleng paghahain ng kasong kriminal. Nanindigan ng kampo ng mga Diskaya na hindi sila lalabas ng bansa upang magtagos sa mga otoridad. Samantala, giniit din ng abogado ng mga ito na dapat dumaan sa due process ang pagkansela sa lisensya ng mga construction companies ng mag-asawa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Definitely, nandito pa. Masaya nga sila kahapon eh. Ang sweet-sweet nga nila kahapon eh. Kagaya ho yung sinabi ko kahapon, wala hong tinatago ang pamilya Diskaya at haharapin po namin ito ng may pagtalima sa supina ng House of Representatives or Senado. Makakaasa po kayo dyan, hindi yan tatakbo. Nasa Pilipinas pa rin ang mag-asawang Diskaya. Ito ang pagtitiyak ng kanilang legal counsel na si Attorney Cornelio Samaniego III. Kasunod ito ng paghiling ng bagong upong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon sa Department of Justice at Bureau of Immigration na mag-issue ng lookout bulletin sa ilang opisyal ng DPWH at ilang contractors, kabilang na si Sara at Pacifico Diskaya. Ayon kay Attorney Samaniego, walang tinatago ang mag-asawa at handang dumalo sa mga pagdinig sa Senado at Kamara. Paliwanag nito kaya lamang hindi nakapunta kahapon sa unang House Infrastructure Committee hearing si Sara Diskaya ay dahil nagkagulatan at sumabay ang search warrant para sa luxury cars ng mga ito kahapon. Bakit naman ho sila makukulong? Wala naman sila tinatago. Kompleto naman sila sa dokumento. Lahat ho ng project nila galing sa NEP at galing sa GAA. So wala ho kaming tinatago rito. Kung may joint venture man, legal po yun. Approved by the implementing agency, DPWH. Samantala, hindi pa napapag-usapan ng kampo ng mga Diskaya ang ginawang pagbawi ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB sa lisensya ng 9 nilang construction company. Giit ni Attorney Samaniego, dapat aniyang siguruhin ng PCAB na dumaan ang desisyon na ito sa due process. Sa pagkakaalam ko, may extension to submit mga documents. Pero kung nirevoke ka agad, surreptitiously, may problema po tayo sa due process. Lahat po dapat dumaan tayo sa due process. Hindi po pwede yung dahil nakikiride on ka lang sa issue, swift po yung action natin. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Nitong Lunes sa Senate Blue Ribbon hearing, inisyuhan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga flood control contractors ng letter of authority na nagbibigay ng pahintulot sa mga otoridad na tingnan ang kanilang tax record upang tiyaking nagbabayad sila ng buwis. Pero giit ng abogado na mag-asawang Diskaya, may tax clearance ang 3 construction company mula sa BIR.
May tax clearance po ng January 2025 ang St. Timothy, St. Gerard at Alpha and Omega. So ibig sabihin yan, pag meron kang tax clearance ng January 2025, yung previous years mo, bayad. Pagtitiyak ni Attorney Samaniego kung ano man ang mga aksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno patungkol sa mga maanumalyang flood control projects na iniuugnay sa mag-asawang Diskaya ay handa silang tumalima rito basta't idadaan sa tamang proseso. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan na rin ng Bureau of Customs ang ilan sa kanilang mga tauhan kaugnay ng mga imported na mga luxury cars ng pamilya Diskaya. Ayon kay BOC Assistant Commissioner at Spokesperson Attorney Vincent Philip Maronilla, tinitingnan nila kung mayroong mga taga-customs na sangkot sa posibleng hindi tamang pagpapasok ng mga sasakyan dito sa bansa. Samantala, kapag naisumite naman nila ng pamilya Diskaya ang mga dokumento ng 12 luxury cars na nasa kustodiya na ng customs, maaaring sa loob ng 10 araw ay magkaroon na ng resulta ang investigasyon. Investigasyon naman po na gagawin namin covers both yung internal offices namin at pati na rin po yung mga nag-import nitong mga luxury vehicles na to. Marin na mga giniit ng abogado ng pamilya Diskaya na legal ang lahat ng kanilang mga luxury vehicle. Wala ho talaga kaming tinatago kasi kung illegal yon or hindi nakarehistro, ako bilang abogado, pag ibinalik mo yan, ay pag hindi mo binalik yan, talagang guilty ka, di ba? Kaso ho, nandun nakita na ng Bureau of Customs. So ano ang ibig sabihin nun? Legal po yung mga sasakyan. Bukod sa Department of Public Works and Highways, siniling din ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order para sa ilang isinasangkot sa anomalya sa flood control projects. Kasunod ito ng nakuhang impormasyon ng komite na ilan umanong kontraktor ay lumabas na ng bansa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa impormasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Maaaring iparesto ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga individual na hindi dumadalo sa pagdinig ng Senado sa maanumalyang flood control projects. Paliwanag ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta, bagaman may mga representante naman sa Senate hearing ang hinahanap ng mga individual, problema lang ay ang kapasidad ng mga ito na irepresenta ang mga contractor lalo pagdating sa mga crucial na tanong. Ayon sa senador, 2 sa kanila ay lumabas ng bansa na kapwa nasa panig ng mga contractor, ngunit may impormasyon ito na nakauwi na rin ang isa sa kanila. May mga procedure kasi tayo, kailangan show cause order, pagka hindi naman niya in-observe yun, sabina, kukulan sabina, mapipilitang huwaran. So, para naman hindi na masabing masyado tayong mabalasik, hindi naman yun ang ating pakay. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, wala siyang impormasyon kung may lumabas sa ibang bansa na mga sangkot sa anomalya. Ngunit kung gagawin ito, ay nangangahulugan anya ito ng pag-amin sa pagkakasala. That is an admission of guilt. Flight means guilt. Suwestyon ni Senador Estrada, magkaroon ng Immigration Lookout Bulletin upang mamonitor kung lalabas sila ng bansa. Suportado rin ito ni Senador Ronald Bato de la Rosa. So kung gano'n, dapat coordinate tayo sa nagkaroon ng lookout bulletin sa mga tao na yan para hindi sila makalabas. Kaugnay nito, sumulat na ang Blue Ribbon Committee sa Department of Justice. Ito ay upang hilingin na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin o Watch List ang 33 personalidad na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Pangunahin na dito ang mga contractors na nasa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng mga pinakamalalaking proyekto sa pamahalaan.
Naglabas rin ang Senate Blue Ribbon ng show cause order laban sa presidente ng High Tone Construction and Development Corporation. Ito ay upang pagpaliwanagin ang contractor kung bakit hindi dapat ito i-cite in contempt matapos hindi sumipot sa dalawang pagdinig ng komite. Inaasahan ng Senado ang tugon dito ng naturang contractor sa loob ng 3 araw. Samantala, inihayag naman ni Senador Marcoleta na may mangilan-ngilang contractor na gustong maging testigo. Merong mga feelers, kaya lang ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin. Kung wala namang bago, paano naman yun? So, pinakamaganda, ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Sa Lunes, September 8, nakatakda ang ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ngunit sa mga susunod pang Senate hearing para rito, plano ni Senador Marcoleta na gawin ito ng Huwebes o Biyernes habang walang sesyon ng plenaryo upang maisagawa ang kanilang investigasyon ng buong araw. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa si Pasig City Mayor Vico Sotto na tumestigo sakaling ipatawag siya ng Senado hinggil sa isinasagawa nitong investigasyon kaugnay sa issue ng maanumalyang flood control projects. Iginit din ng alkalde na hindi dapat mamatay na lamang ang issue nang walang napapanagot ng mga taong sangkot sa korupsyon at kasuhan ang mga ito. Ito ang balita ni Benedict Samson. Wala namang invitation sa akin sa ngayon. Kahit sino naman po, hindi naman yan kung gusto o hindi. Pag sila nagpatawag, required po yun. Bagaman wala pang natatanggap na imbitasyon, naniniwala si Pasig City Mayor Vico Sotto na required siyang humarap sa Senado sakaling ipatawag siya sa isinasagawang investigasyon ukol sa issue ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Mayor Vico, handa ang Pasig Local Government na umasiste sa mga senador at iba pang ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng investigasyon sa issue. Partikular na dito ang pagbibigay sa mga ito ng kinakailangang mga dokumento na magsisilbing katibayan sa mga isinasangkot dito. Dagdag pa ng alkalde, maging sila sa Pasig LGU ay nagsasagawa rin ng sariling investigasyon hinggil sa issue ng anomalya sa flood control projects. Giniit ng opisyal na hindi dapat mamatay ang issue ng walang napapanagot ng mga taong sangkot sa korupsyon at kasuhan ng mga dapat kasuhan. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians or career officials, importante may managot. Hindi pwedeng pagkatapos ng ilang buwan, tatahimik na lang ang issue, tapos magkakalimutan na tayo. Huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years for that matter. Kailangan manatiling buhay yung issue, kailangan makasuhan yung mga dapat kasuhan. Muling binigyang diin ni Mayor Vico na dapat nang matigil ang mga ganitong illegal na kalakaran na anya ay hindi lingid sa kaalaman ng karamihan. Kailangan po matigil na yung mga kalakaran na alam naman natin. Kami sa gobyerno, alam natin nangyayari ito. Kayo sa media, alam nyo nangyayari ito. Kahit ang ordinaryong mamamayan, mulat na alam na rin nila na totoo yung mga kwento na kung ano yung SOP, porsentuhan, hatian. Alam na natin lahat eh. Kailangan matigil to. Samantala, tumanggi na ang alkalde na magkomento pa hinggil sa issue ng luxury vehicles ng pamilya Diskaya na nakumpiska ng Bureau of Customs. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagharap ngayon ng Department of Public Works and Highways, National Capital Region sa House Committee on Metro Manila Development, sinabi ng ahensya na wala umanong ghost flood control project sa Metro Manila. Samantala, inihayag naman ng Metropolitan Manila Development Authority at ng DPWH-NCR na mayroon na silang binubuong drainage master plan upang masolusyonan ang problema sa pagbaha. Ito ang balita ni Jed Neresina. ARD at sa lahat po ng ating mga district engineers na nandito ngayon, sa inyo pong palagay, nagkaroon po ba ng ghost project sa inyong mga nasasakupan? As far as I know po, wala pong ghost project ang NCR. Walang ghost flood control project.
Ito ang iginiit ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng National Capital Region sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development ngayong araw. Ayon kay DPWH NCR Assistant Regional Director, Engineer Montrix Tamayo, walang contractor ang binayaran nila ng buo nang hindi pa natatapos ang proyekto. Paliwanag ni Engineer Tamayo, may project engineers na naka-assign na mismong nagbabantay sa takbo ng ginagawang proyekto. May mga project engineers po tayo doon na nag-a-assess ng accomplishment ng project. So sila po yung mga assigned personnels to monitor the project para po kung mag-file ng billing yung contractor, ma-assess po nila kung talaga bang nagawa ba ni contractor yung certain portion ng ibibil nila or hindi. Kasi kapag hindi, dapat hindi sila kung ano yung, for example, 40% yung kiniklaim ng contractor na ibibil nila, pero yung nagawa nila is less. Dapat kung ano yung nagawa lang nila, yun lang ang babayaran. Dagdag pa ng opisyal, bago maibigay ng buo ang bayad sa isang proyekto, trabaho ng project engineers na siguruhing tapos o kompleto ito. Pagka progress billing po, project engineer po yung nag-certify kasi katulad po ng na-explain ko po kanina, sila po yung personnel natin sa field na nakakaalam kung ilang percent na po talaga yung accomplishment ng project. So sila po yung right person to tell na kung ilan ba dapat yung i-bill ni contractor. Kung lalampas siya, hindi pwede. Dapat ito lang i-bill. Samantala sa nasabing pagdinig na itanong ng mga mambabatas kung mayroon bang flood control master plan para sa buong Metro Manila. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Romando Artes, may existing na mga pag-aaral na kaugnay ng mga pagbaha sa ilang lungsod sa National Capital Region. Bukod pa rito ang Drainage Master Plan para sa buong NCR na ayon kay Chairman Artes, target masimulan ang procurement nito ngayong taon. Ang binubuong Drainage Master Plan para sa buong Metro Manila ay para rin align ang mga drainage na ipatatayo ng mga lokal na pamahalaan sa kani-kanilang lugar. Meron po mga LGU na nakapag-submit na nung inventory nila kasi kailangan po namin makuha yung inventory ng bawat LGU para malaman po natin kung gaano po kalaki yung mga drainage system po nila and kung silted na rin po ba at kailangan na po pa talagang palitan. Ang binubuong Drainage Master Plan para sa buong Metro Manila ay para rin align ang mga drainage na ipatatayo ng mga lokal na pamahalaan sa kani-kanilang lugar. Bukod dito, isa pa sa pinaplano ng MMDA ngayon sa tulong din ng mga lokal na pamahalaan ay ang panukalang rainwater impounding facilities, partikular sa Quezon City at lungsod ng Maynila. Kung saan ayon kay Chairman Artes, dito iipunin muna ang tubig ulan na siyang nagdudulot ng pagbaha. Kapag tumigil na ang pag-ulan, ang naipong tubig ay saka na lamang pakakawalan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinampahan na ng reklamo ng Department of Education o DepEd ang 7 private schools dahil sa ghost beneficiaries sa Senior High School Voucher Program. Samantala, nais makipagtulungan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang classroom construction. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nag-file na ho kami ng kaso laban sa 7 private schools na may ghost beneficiaries ho dito. So, final na ho sa fiscal office yan. Inihayag ni Education Secretary Sani Angara na 7 pribadong paaralan ang sinampahan na nila ng reklamo dahil sa ghost beneficiary sa Senior High School o SHS Voucher Program. Ginawa nito ang pahayag sa pagdinig ng panukalang pondo ng DepEd para sa 2026. Tumutukoy ang SHS Voucher Program sa tulong na ipinagkakaloob ng DepEd sa mga piling senior high school students upang makapag-aral sa mga pribadong paaralan dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Nagkakahalaga ang voucher ng 14 hanggang 22,000 pesos. Gayunman, lumabas sa investigasyon ng pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa programa. May demand letters ho tayo dyan. So may criminal cases ho tayo with the total amount involved of 61.9 million. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng DepEd kaugnay nito. Samantala, nais makipagtulungan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang classroom construction. Bukod pa ito sa isinusulong na Public-Private Partnership o PPP ng DepEd. Ang panukala ng DepEd, pahintulutan ng local government units na makapagtayo ng mga silid-aralan. That's why we are proposing for the first time that we have this sort of out-of-the-box solution where we allow
DepEd budget to be downloaded to cities, to provinces, to fulfill the promise of the President. You mentioned the PPPs, that's one way. If we get that going, we will be able to build in the next 5 to 10 years, 105,000. Aminado si Secretary Angara, bumagal ang pagpapatayo ng mga silid-aralan mula 2024 hanggang 2025. Naniniwala ang kalihim, capacity issue ang isa sa mga dahilan sa gitna ng pangasiwa ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa classroom construction. There are also capacity issues with respect to the agency in charge of construction, which is the DPWH or the Department of Public Works, Your Honor. At nakita natin, there's a lot of time consumed by that agency because they're also tasked to build bridges, build roads. So, ito po, tingin ko, nahihirapan din ang Department of Public Works. Ayon sa DepEd Chief, 165,000 ang kulang na classroom sa buong bansa at hindi ito maitatayo bago matapos ang PBBM administration sa 2028. Para sa taong ito, 928.52 billion pesos ang panukalang pondo ng DepEd at attached agencies nito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain sa Kamara ang resolution of both houses number 2. Isinusulong nitong amyendahan ng saligang batas para ibaba ang minimum age requirement sa pagkapangulo at vice-presidente ng Pilipinas mula 40 anyos sa 35 anyos. Sa pagkasenador naman, isinusulong na gawing 30 anyos sa minimum age requirement mula sa kasalukuyang 35 years old. Nakikita naman natin po sa panahon ngayon, parang makapal po ang porsyento, makapal po ang percentage ng ating young voters, young middle managers, saka mga kabataan po. Kita nyo naman po dito sa Kongreso na ang dami pong young guns na nandito. Diyan din po yung mga hotshots na kasama natin. Isinusulong ng ilang leader ng political party sa Kamara na maibalik sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program. Ito ay dahil sa natuklasang nakakadudang items umano sa panukalang pambansang pondo. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Rosalie, ibig bang sabihin wala ng budget deliberation sa Kamara simula bukas? Ang katulad na nakasalang bukas sa House Committee on Appropriations ang Department of Health at ang Department of Transportation. Yun nga lang, ang aabangan natin ay kung marami bang kongresista ang hindi sisipot sa gagawing deliberasyon. Humarap ang ilang leader ng political party sa Kamara para i-anunsyo ang kanilang rekomendasyong ibalik ang 6.793 trillion pesos na halaga ng 2026 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management o DBM. Ito ay matapos matuklasan ng mga party leader na may mga questionabling item sa panukalang pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH at iba pang ahensya. Partikular na ang ilang proyektong natapos na umano pero may mga alokasyon pa rin ng pondo para sa susunod na taon. Samantalang ibang proyektong kinakailangang ipagpatuloy, walang alokasyon sa 2026 proposed national budget. Ayon kay House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na chairman ng National Unity Party, nirerekomenda nila ito kay House Speaker Martin Romualdez upang wag na namang masisi ang Kamara sa mga problema at issue sa panukalang pambansang pondo. Kasabay nito, hinihikayat ng political party leaders ang kanilang mga miyembro na wag munang dumalo sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Puno. And we believe that at this point, the National Expenditure Program submitted by the DBM falls short of that standard. So we are recommending to the Speaker that we return the 2026 NEP to the DBM, and we are asking our members now to refrain from any further participation in any other budget hearings until this matter is resolved. Ang binigay sa amin problema.
na bawat distrito kailangan baguhin, kailangan i-correct. Tapos pag kinorek namin yan, sisisihin na naman kami for whatever else will happen after that. Pero nilinaw na mga itong hindi naman nila pinipilit ang kanilang mga miyembro na wag dumalo sa budget deliberations. Ayon naman kay Quezon 1st District Representative Wilfrido Enverga ng Nationalist People's Coalition, nagawa na sa dating Kongreso ang pagbabalik ng National Expenditure Program sa DBM. Sakaling tuluyang ibalik ang panukalang pondo sa DBM, maaaring maiurong ang budget deliberations dito sa Kamara hanggang sa buwan ng Oktubre kung kailan nakatakda ang congressional break. Pagtitiyak din ng mga ito, ipapasa nila ang proposed budget on time para hindi maapektuhan ang ekonomiya. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Congressman Enverga. So I think in the two congresses ago talaga nag-marathon kami dito. So it's doable. Walang uwian, magdamag. So I think we're prepared for that. Giit ni Puno, sakaling aprubahan ni Speaker Romualdez ang kanilang rekomendasyon, sa kanila tatalakayin kung ano ang susunod na proseso para maisagawa ang tuluyang pagbabalik ng 2026 National Expenditure Program sa DBM. Sa pamamagitan ba ito ng isang resolusyon o iba pang paraan? Monica, isa nga sa abangan natin bukas kung may desisyon na ba si House Speaker Martin Romualdez dito sa rekomendasyon ng ilang political party leaders at kung marami nga bang kongresista yung tutugon sa panawagan ng political party leaders na wag munang makibahagi sa mga budget deliberation. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cots. Hinihintay na lamang ng Malacanang ang short list na manggagaling sa Judicial Embark Council para sa susunod na ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Castro, ang susunod na ombudsman ay dapat may integridad at hindi nadidiktahan. Sinagot din ng Malacanang ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na hindi pagpabor kay Justice Secretary Crispin Remulla bilang susunod umano na ombudsman. Kung saan ayon sa senadora, bahagi umano ito ng plano para ipakulong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Undersecretary Castro, walang dapat ikatakot ang mga Duterte kung sino man ang susunod na ombudsman. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng administrasyon ni US President Donald Trump at ng mga opisyal ng Chicago matapos ipahayag ng Pangulo ang desisyon niyang magpadala ng National Guard troops sa lungsod upang labanan ang krimen. Ito ang balita ni Lynn Perez. Well, we're going in. I didn't say when, we're going in. Hindi nahihintayin ni US President Donald Trump ang pahintulot mula sa estado ng Illinois para sa deployment ng US National Guard sa Chicago para pahupain ng krimen sa lungsod. Ayon kay Trump, obligasyon niya na protektahan ang bansa kaya hindi niya kailangang magpaalam kahit kanino. Now, we're going to do it anyway. We have the right to do it because I have an obligation to protect this country. Tutol naman dito si Illinois Governor J.B. Pritzker at ginit niya na hindi niya tatawagan si Trump para gawin ito dahil hindi rin ito ang gusto ng mga taga-Chicago. I'm aware that the President of the United States likes to go on television and beg me to call and ask him for troops. I find this extraordinarily strange as Chicago does not want troops on our streets. Kinumpirma ni Pritzker na nakaposisyon na ang mga ahente ng ICE at mga military vehicles na maaaring ilungsad sa Chicago sa mga susunod na araw. We've gathered information from unauthorized patriotic officials inside the government and from well-sourced reporters about Donald Trump's plan, which is to deploy armed military personnel to the streets of Chicago. Tutol din dito si Chicago Mayor Brandon Johnson at iginiit na hindi makikipag-ugnayan ng Chicago Police sa mga federal troops.
Dagdag pa ng alkalde na sa halip na magpadala ng National Guard, mas makakatulong sa lungsod kung mas higpitan ng pamahalaan ng pagmamayari ng baril. Instead of using militarized ICE agents to terrify our communities here in Chicago, instead of sending in Border Patrol, they should direct those resources to taking down gun traffickers so that we can finally put a stop to the violence. Patuloy na binabantayan ni Trump ang kanyang federal crackdown sa mga Democratic-led cities gaya ng Chicago. Naghahanda naman ang mga lokal na opisyal at residente para sa posibleng pagdating ng mga federal troops kasabay ng paglalabas ng executive order ng alkalde para pagandaan ito. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinamalas ng China ang kanilang pinakabagong sandata, kabilang ang makabagong drone at missile systems sa isang engranding military parade sa Beijing. Sa talumpati ni Chinese President Xi Jinping, binigyan din niya ang kakayahan ng People's Liberation Army na magtanggol at magsilbing strategic deterrence laban sa ibang makapangyarihang bansa. Dinaluhan ang military parade ng iba't ibang world leader kabilang sina Russian President Vladimir Putin, North Korean leader Kim Jong-un, Belarusian President Alexander Lukashenko at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Inakusahan ni US President Donald Trump si Chinese leader Xi Jinping na nakikipagsabuatan laban sa Amerika kasama sina Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un sa pinakamalaking military parade ng China sa Beijing. Sa kanyang social media post, binigyan diin ni Trump ang dugo at sakripisyo ng mga sundalong Amerikano na tumulong sa China noong World War II. Sa kaparehong post, nagpatutsada din ang US President kaugnay ng umano'y pagsasabuatan ni Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin at North Korean Kim Jong-un laban sa Estados Unidos. Habang pinuri ni Xi ang People's Liberation Army bilang isang heroic force, ikinabahala naman ng kanluran ang pagpapakita ng pagkakaisa nila Xi, Putin at Kim sa gitna ng gyera sa Russia sa Ukraine. Nakasaad sa bagong panukalang batas sa England na ipagbabawal ang pagbebenta ng energy drinks sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Layo ng hakbang na tugunan ang pangamba ng mga magulang at guro sa epekto ng sobrang caffeine at asukal sa kalusugan at behavior ng mga kabataan. Batay sa datos, 1/3 ng mga menor de edad sa UK ang umiinom ng energy drinks linggo-linggo, kahit pa ipinagbabawal ito ng ilang supermarket. Sinabi ni Health Secretary Wes Streeting na ang pagbabawal ay hakbang upang maprotektahan ang kabataan laban sa sakit, insomnia at iba pang panganib na dulot ng labis na caffeine. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Inanunsyo ng bagong liderato ng Department of Transportation na itutuloy pa rin niya ang mga ginawang pamamalakad ni dating DOTR Secretary Vince Dizon. Kabilang na ang mahigpit nitong pagdidisiplina sa mga pasaway na drivers. Samantala, ayon pa sa Acting Secretary ng DOTR, umaasa rin sila na bago matapos ang taon ay mareresolba na ang mga right-of-way issues sa Metro Manila Subway Project. Ito ang balita ni Benedict Samson. Tomorrow I am going to meet with our LTO, our Road Non-Infra USE, at sasabihan ko talaga sila na there's no let up on this, kailangan natin ipagpatuloy. I think we owe it to the public and we owe it to the Secretary, the former Secretary. Mabilis na pag-aksyon laban sa pasaway na driver. Ito ang naging pamamaraan ni outgoing Department of Transportation Secretary Vince Dizon para madisiplina ang mga driver na lumalabag sa batas trapiko. Kanina, ipinasa na ni Secretary Dizon ang liderato ng DOTR kay Acting Secretary Giovanni Lopez. Even in just a short 6-month stint, na talagang napamahal na sa akin personally.
I've been in and out of government for so long. Trabahante lang naman kami Secretary Lopez. Nangako naman si Lopez na itutuloy pa rin niya ang mga napasimulan ng dating kalihim ng DOTR. Kailangan natin kastiguhin at panagutin ang mga abusadong operators. Kailangan natin kastiguhin at panagutin ang mga barumbadong driver, ang mga bastos na pasahero. Higit sa lahat, kailangan natin panagutin ang mga corrupt na opisyal, tiwaling kawani ng departamento. For us, ni Sec Vince, this should be non-negotiable. Bukod sa pagpapataw ng disiplina, tututukan din ni Lopez ang ilang malalaking proyekto ng DOTR gaya ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Kaninang umaga, sinimulan na ang paggiba sa mga infrastruktura na nakatayo sa gagawing Metro Manila Subway Project Ortigas Station. Ayon sa Acting Secretary, natapos na nila ang issue sa right-of-way sa gagawing istasyon. Naantala na po ito ng 2 taon mahigit. October pa yata ng 2022 nabigyan ng NTP. Kasalong nagka-issue sa mga, of course, sa may-ari, then we have to expropriate it. Usually kasi ang proseso ng pagkukuha ng right-of-way, meron tayong negosyasyon. Sa madaling sabi, hindi po masyado naging maayos ang negosyasyon. So, kailangan namin magsampa ng expropriation case sa korte. At yun po ang nangyari. At kamakailan lang po, lumabas yung writ of ang expropriation case at ang writ of possession. The good thing, kinatigan tayo ng Regional Trial Court of Pasig. Basta dito, sana wala nang mangarang pa sa mga gagawin ng DOTR. Ayun na lang po. Hindi ko po alam. Basta sana wala nang mangarang pa. Ibig sabihin, may writ of possession na sila. Lahat ng mga permits, even sa LGU, kumpleto na po sila. Para sa subway, umaasa tayo na dire-diretso na talaga. Dagdag pa ni Lopez, aasikasuhin nila ang ilan pang natitirang right-of-way issue ng Metro Manila Subway Project. Pero ang maganda dito, if I may, ang magandang i-emphasize, ang right-of-way issue po ng subway, 95% okay na po by December. Then 100% na po yung subway right-of-way issue natin by second quarter of next year because of ASEC-IC po. Lahat na po ng issues maayos na po. I think yun talaga po ang naging dahilan kung bakit naantala, pero at least na-resolve na po natin by next year. Inaasahan naman na sa loob ng 5 taon ay magiging operational na ang Ortigas Station na itinuturing na isang mahalagang istasyon ng Metro Manila Subway. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office ang rider na nag-viral dahil sa pagtayo sa motorsiklo at saka sumayaw habang umaandar. Ayon sa LTO, may tuturing na reckless driving at pagiging improper person to operate a motor vehicle ang ginawa ng rider. Dahil dito, posible siyang bawian ng lisensya sa pagmamaneho. May paglabag din ng rider sa hindi nito pagkakabit ng plaka. Pinahaharap ang rehistradong may-ari ng motorsiklo sa tanggapan ng LTO sa September 9 para pagpaliwanagin hinggil sa insidente. Kinumpirma ng Civil Aviation of the Philippines o CAAP na bumalik ang eroplano ng Philippine Airlines o ang PAL Flight 412 na patungo sa ng Japan kaninang umaga. Umalis ang eroplano ng 9:26 a.m. at bumalik sa Ninoy Aquino International Airport o naiyan ng 11:15 a.m. Patungo sana ang eroplano sa Kansai International Airport sa Osaka, Japan. Ligtas namang naibaba ang nasa 191 na pasahero nito at 8 crew. Bumalik ang eroplano dahil nakaranas ito ng cabin pressure na naging dahilan ng emergency. Matinding injury ang tinamo ng isang motorcycle rider matapos itong magulungan ng isang closed van sa Quezon City. Sa tindi ng impact ng aksidente, parehong naapektuhan ang 2 paa ng biktima. Agad namang rumisponde ang UNTV News and Rescue Team at dinala ang biktima sa ospital. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sir, para bang may nakabara sa lalamunan mo, nakakaya ka naman tayo. Okay nga?
Sa ulo, sir. Hindi ka naman nawala ng malay. Nasusuka. Nahihilo. Ito, sir, ang pinakamasakit sa inyo. Ito, hinahawakan. Sir, titingnan ko ha. Pagpa-check up, PMS ka, prepare doon. Sugatan ang motorcycle rider na ito matapos maaksidente sa EDSA southbound sa bahagi ng Muñoz sa Quezon City mag-alas 11 ng gabi nitong Martes. Unang rumisponde ang mga naka-off-duty na responders ng UNTV News and Rescue. Agad rin tumawag ang mga ito sa UNTV Command Center upang mapagpadala ng rescue vehicle sa pinangyarihan na aksidente at nang agad na madala sa ospital ang rider. Pagdating ng rescue team, nagpatuloy ito sa assessment upang matiyak ang kalagayan ng biktima. PO2 90, PR 93. Nakatulog. Ito na narapan nila niya. Ano yung mas masakit? Yung kanan o yung kaliwa? Kanan. Yung kaliwa ko kasi medyo sumampa sa akin yung motor ng pagsagasa. Medyo nasalo ng motor yung ano. Ganun ka? Nagulungan talaga ako. Binangga ako sa likod na, ang bilis eh. Di rin ako mabagal eh. Masyado siyang mabilis. Ang gulat na nga lang ako. Umilapon na lang ako bigla eh. Hinihinda nito ang pananakit ng kanyang balakang at hindi rin may galaw ng maayos ang kanyang dalawang paa. Kaya nilapatan ito ng first aid at kaagad na isinakay sa rescue vehicle. Nagtamo rin ito ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa rider, habang binabagtasaan niya ang kahabaan ng EDSA ay nagulat siya nang bumangga sa kanya ang isang closed van dahilan para pumailalim siya rito. Ayon naman sa mga nakasunod na motorista, sa bilis ng pangyayari ay nakita na lamang nila ang rider na nakahandusay na at sumisigaw. Kaya agad silang humingi ng saklolo. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumulog sa National Police Commission o NAPOLCOM ang 3 magulang kaugnay ng nawawala nilang mga anak. 4 na taon na ang nakararaan. Base sa salaysay ng mga ito, nawala ang kanilang mga mahal sa buhay sa kasagsagan ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung pinayag nila sa ibang lugar sa NBI, criminal case, NAPOLCOM admin, just for PNP officers. So, meron tayong jurisdiction doon sa mga pulis na nasampahan. Ito ang video ng umano'y pagdukot ng mga pulis kay Dane Mark, isa sa nawawalang biktima ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ayon sa ina ni Dane Mark, hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang anak. Dumulog po ako dito sa NAPOLCOM para po sa nawawala kong anak na si Dane Mark Carlos. Siya po ay nawawala mula noong February 17, 2021. Hindi po rin talaga kami titigil hanggat di ko po nalalaman kung ano nangyari sa anak ko. At umaasa po talaga ako na uuwi po yung anak ko eh. Ganito rin ang hinanakit ng 2 iba pa na matapos anilang kunin ng mga pulis ang kanilang mga anak noong 2021 ay hindi na muli nila itong natagpuan. Kaya naman, dumulog na ang mga ito sa National Police Commission upang sampahan ng reklamong administratibo ang mga pulis na kabilang sa umano'y dumukot sa kanilang mga anak. Wala pa ho kaming informasyon kahit na ano po. Since 2021, nung dinukot ng mga kapulisan ng anak ko, wala na. Hanggang ngayon, 4 na taon na, nag-iintay kami. Naghahanap kami ng justice para sa kanya. Sinabi ng mga complainant, nagsampa sila ng reklamo sa National Bureau of Investigation laban sa mga pulis noon, subalit hindi umusad ang kaso. Idinulog ko po ito sa NBI, sa Task Force Anti-Illegal Drugs. Pinamumulaan ni Atty. Ramos at saka ni Atty. Galicia. And that was, natabla kami pagdating sa DOJ. Ano na yung sinasabi natin na malakas sila, may pera yung kalaban namin. Kami mga piyait na tao lang. It talks money lang yan. Wala kaming pera. Kaya ganun. Kaya kami natabla sa pagdating ng panahon sa DOJ. And then at the second time, nagsampa din ako ng kaso sa IAS. Wala rin po nangyari sa amin. Naka-isang session lang po kami. Afterwards, wala na. Sa 11 pulis na sinampahan ng reklamong administratibo, 4 sa mga ito ang napag-alamang sangkot din sa kaso ng missing sabungero. Kaya
Kaya si NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan sinabing magkahiwalay na kaso ang kakaharapin ng 4 na pulis kaugnay sa drug war at sa missing sabungero. May due process tayo dito sa National Police Commission. Yung kanilang kaso na nauna, we have to take it kung anong ebidensya ang nasa mesa tungkol dun sa kasong yon. Hindi natin pwedeng paghaluin. Pero sa usapang EJK at usapang sabong, kailangan nating tingnan ng macro view. We have to take one step back and take a look. Ano ba talaga ang tunay na senaryo dito? Kasi apparently merong talagang kaugnayan yung dalawang ito. Dagdag ni Commissioner Calinisan, dahil iisang grupo ang sinasabing sangkot sa kaso ng missing sabungero at sa pagkawala ng ilang biktima ng war on drugs, hindi aniya malayong itinapon din sa Taal Lake ang mga hindi pa natatagpo ang biktima ng operasyon kontra illegal na droga ng nakaraang administrasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag na Department of Justice o DOJ na may 3 korte dito sa bansa na kailangang impormahan o magpaalam kapag mayroon ng formal na extradition request ang United States government laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Samantala, nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na hanggang ngayon wala pang extradition request ang Amerika. Ito ang balita ni Dante Amendo. Whether or not a request has been actually received by the DFA with respect to the extradition of Mr. Kibuloy, the Committee on Justice shall proceed with its motu proprio inquiry in aid of legislation to respond to its legislative mandate. Sinimula na ngayong hapon ng House Committee on Justice ang motu proprio hearing kaugnay ng issue ng extradition request ng United States government laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Gayon din ang posibleng pag-amyenda sa Presidential Decree No. 1069 o ang Philippine Extradition Law na naisabatas noon pang 1977. Ayon kay Chief State Counsel Attorney Dennis Arvin Chan, kapag formal nang hilingin ng US government ang extradition ni Kibuloy, dadaan pa ito sa ilang korte dito sa bansa. Kabilang na rito ang Regional Trial Court na nakakasakop sa Department of Justice o DOJ Main Office at ang korte sa Pasig at Quezon City kung saan nakasampa ang ilang kasong kriminal laban kay Kibuloy. Assuming that you say na tama ang form and substance, where do you go after? Assuming everything is in order, Your Honor, we will then file a formal petition for extradition before the proper trial court. Currently, it is with the RTC of Manila. Paliwanag ni Chief State Counsel Chan, hihilingin pa nila ang pahintulot ng korte dahil may jurisdiction sila kay Kibuloy, bunsod ng mga kasong nakasampa sa kanila. Do you have to ask permission sa dalawang RTCs that are handling his cases? Yes, Your Honor. So it's going to be 3 RTCs now. One for the request for extradition and the other 2 where the 2 cases are filed. Yes, Your Honor. And all of the 3 RTCs can have conflicting decisions. Sangayon sa extradition treaty na nilagdaan ng Amerika at Pilipinas, idadaan sa Department of Foreign Affairs ang extradition request at ang DFA naman ang siyang magbibigay ng impormasyon sa DOJ hinggil dito. Samantala, kinumpirma naman ng DFA sa House Committee on Justice na hanggang ngayon ay wala pa silang natanggap na extradition request ng US government para mailipat sa kanila ang kustudiya kay Kibuloy. Nahaharap din sa patong-patong na kasong kriminal ang religious leader kaugnay ng umano'y labor trafficking, sex trafficking at iba pa. As of today, September 3, 2025, the Department of Foreign Affairs has not received any request from the government of the United States of America for the extradition of Mr. Apollo Kibuloy. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaaral na ng Commission on Elections sa COMELEC sa kanilang law department kung ano ang dapat gawin o kung anong grupo ang posibleng pumalit sa naiwang 3 party list seats ng Duterte Youth. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang rekomendasyon ng kanilang law department ay tatalakayin naman nila sa Commission on Bank. Dagdag pa ni Garcia, mayroong 1 buwan ng Duterte Youth para mag-apela sa Supreme Court. Pero kapag walang restraining order na makukuha ang grupo, ay magiging final and
executory na ang desisyon ng UNBank kung saan pinagtibay nila ang desisyon ng kanilang second division na kansilahin ang rehistro ng Duterte Youth. Sino pa talaga ang pauupuin namin? Kami po ba ay kukuha sa mga nasa taas o kukuha po ba kami sa mga nasa baba? Yan po ay amin pong inendorso sa ating law department at sa tinatawag naming supervisory group upang bigyan kami ng gabay kung ano ang tamang gawin ng Commission and Bank. Maagang sinalubong ng barko ng China ang 2 araw na pagsasanay ng mga barko ng Philippine Navy, Australia at Canada sa West Philippine Sea. Bahagi ito na nagpapatuloy na multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa. Isa sa highlight ng pagsasanay ang anti-submarine warfare, cross-deck exercise at personal transfer mula sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, gaano kalapit sa baybayin natin yung barko ng China na sumalubong sa mga participants sa MCA? Monica, 30 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Zambales ay nakaabang na itong People's Liberation Army Navy 163, isa itong Luoyang-class destroyer ng China. Nagmamasid lamang ito sa mga barko na kalahok sa ikasampung multilateral maritime cooperative activity. Katunayan, tanaw pa ang mga bundok sa Zambales mula sa BRP Jose Rizal. Agad ni radio challenge ng Philippine Navy ang barko, subalit hindi ito sumagot sa challenge. Yes, we have challenged them 3 times and di po sila nag-response. So we will monitor still, as of now, we are continue to monitor them. Pero ayon sa Philippine Navy, hindi naman ito nakaapekto sa ginawang mga pagsasanay. Simula nito, hindi na lumubay ang warship ng China habang papalayo ang grupo papunta sa dulo ng exercise box sa West Philippine Sea malapit sa Bajo de Masinloc. Pagkatapos ng maritime cooperative exercise na bahagi ng katatapos na Exercise Alon 2025 noong 1 linggo, agad isinagawa ang multilateral maritime cooperative activity ng Philippine Navy kasama ang naval contingent ng Australia at Canada. Ito na ang ikasampung MMCA ng Pilipinas kasama ang iba't ibang kaalyadong bansa simula noong 2024. Mas nagustuhan ng ating higher headquarters na mas magkaroon pa ng habang nandito pa po nag-i-stay ang ating mga Navy counterparts. So they are happy with the result of the Exercise Alon, and we have to extend the engagement with them to enhance the capability, lalong-lalo na po ngayon na pinapalakas po natin ang ating armed forces. Highlight sa unang araw ng pagsasanay ay ang vertical replenishment kung saan bumaba ang mga tauhan ng Canadian Navy mula sa kanilang chopper na CH-148 papunta dito sa BRP Jose Rizal ng Pilipinas. Ang kinandak po natin ngayon ay to transfer not just a solid transfer but also personal exchange. So makikita po natin kanina na our ship is a combat ready and we are ready po sa lahat ng anumang magiging pagsubok natin sa dagat. We are ready to receive. Kailangan ang mga ganitong pagsasanay sa pagsasagawa ng mabilisang paglikas ng mga tauhan sa gitna ng dagat. Halimbawa nito ay ang medical evacuation. Ipinapakita nito kung gaano kahanda ang mga tauhan ng isang barko sa mga ganitong uri ng senaryo sa karagatan. Sa ikalawang araw ng pagsasanay, 2 na ang warship ng China na nagmamasid sa ginagawang pagsasanay. So the anti-submarine warfare exercise is a growing capability ng ating armed forces, and ito po yung isa sa mga pinapalakas natin ngayon. And anti-submarine warfare exercise is na-exercise po natin ng ating mga personnel kung how to detect, localize, and recognize underwater threats. So hindi po natin yun nakikita, so dapat po talaga magaling po tayo sa larangan na yun.
Habang papalapit kami sa exercise box kung saan mas malapit ito sa isdang Bajo de Masinloc ay patuloy naman na bumubuntot yung dalawang People's Liberation Army Navy doon sa dalawang barko na ng Australia at Canada na kasama sa pagsasanay. Kapilang dito ang Luyan Class Destroyer 163 na sumusunod sa simula pa sa unang araw at ang Jiangkai Class Frigate 568. Na-monitor naman sa layong 8 to 10 nautical miles ang BRP Teresa Magbanwa ng PCG na nagpapatrolya sa lugar kung saan may isa pang barko ng China na nakabantay. Ngayong araw, nagsagawa ng personnel exchange ang BRP Jose Rizal at HMAS Brisbane ng Australia gamit ang rigid hull inflatable boat para sa isinasagawang anti-submarine warfare mula umaga hanggang tanghali. Mahalaga ang pagsasanay na ito lalo na't hindi nakikita ang kalaban sa ilalim ng dagat. Samantala ang P-8 Poseidon ng Australia ay patuloy na nagsasagawa ng intelligence surveillance at reconnaissance sa bahagi ng pagsasanay. At kanina, Monica, ay nagsagawa rin kahapon ay nagsagawa ng photo exercise at yung pinakahuli, yung passing exercise at pagkatapos nito ay nagiwahiwalay na yung barko. At sa ngayon ay pabalik na itong barko sa kanyang estasyon. Saan muna ang latest mula dito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Bumaba ang nararanasang gutom ng mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bata ito sa ulat ng social weather stations mula sa private sector Commission Survey. Nakita ang malaking improvement nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao plus cluster. From a baseline of 48.7%, hunger declined to 44.6% within 3 months and further to 41.5% within 6 months. This represents a 7.2 percentage point decline. $300,000 food-poor families ang tinututukan ngayon ng DSWD. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, target pa nila itong palawigin dahil na rin sa magandang resultang ipinapakita ng programa. At sa mga darating na buwan, tulad ng na-report namin the last time, nasa process na kami ng pag-expand ng program. By the end of the year, 600,000 na ang magiging bahagi nitong programa from 300,000, and then by first half of next year, the last 150,000 para makuha na natin yung total na 750,000 na food-poor families na natala ng PSA. Tiniyak ng pamahalaan ng Pilipinas sa ligtas sa mga Pilipino sa Afghanistan matapos tumama ang 6.0 magnitude na lindol noong nakaraang August 31. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang nasawi o nasugatan na Pilipino batay sa ulat ng embassy sa Islamabad. Wala rin naitalang nasa evacuation centers dahil wala namang inilabas na evacuation order. Dagdag pa ng DFA, 7 Pinoy ang kasalukuyang nasa Kabul at lahat sila ay ligtas. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga Pilipino roon upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Minomonitor din nila ang sitwasyon sa pakikipagtulungan ng Afghan authorities. Isinugod sa ospital ang 19 na individual na nakalanghap ng nakalalasong gas mula sa isang resort sa Talisay City, Cebu kagabi. Ayon sa Talisay City LGU, pansamantalang pinatigil ang operasyon ng naturang resort habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ato sang gitas katong City Health namutanaw sa sitwasyon dito because kadaghan man gum affected ang mga tao kay sa kunay bawaan na ay chlorine na nasadol sa muriatic na ay chemical reaction na itabo dahil mo na sakit lain sakitan sila ini ginawa mo. Sumabog umano ang isang drum ng chlorine sa isang resort sa Talisay City, Cebu kagabi. Dahilan upang isugod sa ospital ang nasa 19 na individual matapos malanghap ang nakakalasong gas. Ayon kay Talisay City Mayor Samsam Gulyas, nakaranas ng pagsusuka, pananakit ng ulo at mata at hirap sa paghinga ang mga biktima.
Bilang agarang tugon, naglabas ng cease and desist order ang lokal na pamahalaan ng Talisay City sa pamunuan ng Alcosema Resort. First is ang City Legal Office ni hatag na og notice na undangon nilang operation karon. It will remain closed up until naanay recommendation ng BFP which is solution na pwede makuha nato. Ayon kay Mayor Gulyas, mananatiling nakatigil ang operasyon ng nasabing resort habang nagpapatuloy ang investigasyon at makakuha na ng rekomendasyon at solusyon sa susunod na hakbang na gagawin. Nagbigay na rin ng direktiba ang alkalde sa mga pulis upang alamin kung ang naturang resort ay sumunod sa mga kondisyon na nakasaad sa kanilang business permit. Payo naman sa mga residente malapit sa resort, iwasan muna ang paglapit sa lugar para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa LGU at City Social Welfare and Development Office, karamihan sa mga biktima ay nakalabas na ng ospital. Gayunman, patuloy pa ring minomonitor ang kanilang mga pangangailangan na maaring ipakargo sa may-ari ng resort. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Para naman sa ating weather update, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kiko. Sa ngayon ay kumikilos ang bagyo sa direksyon ng Southern Japan at inaasahang lalakas pa at maaabot ang tropical storm category. At para sa iba pang detalye, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon po sa ating lahat. Ito na po ang ating latest weather update ngayong araw ng Miyerkules, September 3, 2025. Kanina nga pong 1:00 ng hapon, nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Kiko. At sa ngayon po ay huli po natin itong namataan sa layong 1,100 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon po, kung mapapansin natin, wala po itong dalang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung extension po niya o yung mga kaulapan nitong si Tropical Depression Kiko ay meron pa rin pong posibleng maiwan dito sa may Philippine Sea at sa ngayon ay binabantayan natin or minomonitor natin itong mga kaulapan na to at dahil posible po na may mabuong bagong sama ng panahon galing po dito sa kumawalang cloud cluster galing sa Tropical Depression Kiko. Samantala, southwest monsoon pa rin po ang patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, particular na po sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas dito po sa may Batanes, Babuyan Islands, pati na rin po sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region sa may Cagayan, Isabela, dito din po sa may Zambales, Bataan, pati na rin sa may Western Visayas. So ito nga po mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ngayong hapon po yan hanggang bukas ng umaga. Pero sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular na din po dito sa may Metro Manila at sa Luzon ay asahan naman natin na magkakaroon tayo ng maaliwalas na panahon, ngunit mataas po yung tsansa ng mga isolated or localized thunderstorms. Ito nga pong si Bagyong Kiko ay nasa labas na ng PAR at patuloy pa rin pong lalayo sa ating bansa. Sa ngayon po ay kumikilos po ito pa north-north-eastward or north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Papunta naman po sa may southern Japan area. At kagaya nga po ng nabanggit natin dito po sa ating PC Threat Potential Forecast kung saan tinitingnan natin kung ano pa ba yung mga potential na mga bagyo o low pressure area na mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw hanggang sa Tuesday po yan next week. So dito nga po sa TC Threat Potential Forecast, meron po tayong posibleng mabuong LPA dito po sa may silangang bahagi ng extreme northern Luzon. At sa ngayon po, may low chance pa naman po ito na mag-develop bilang isang LPA. Ngunit ito nga po ay posible po yung kumawalang cloud cluster dun po sa Tropical Depression Kiko. At sa ngayon ay patuloy pa rin po natin itong minomonitor sa potential nitong pag-develop. Bukas naman po ay asahan pa rin natin na magpapatuloy ang epekto ng habagat sa kanlurang bahagi ng
ng Luzon at pati na rin po sa may Visayas area, at dito rin po sa Metro Manila asahan pa rin po natin yung makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pero sa silangang bahagi po ng Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon, ngunit mataas yung tsansa ng localized thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan po sa Metro Manila maaaring umabot po ng 24 to 30 degrees Celsius ang kanilang agwat ng temperatura. Dumako naman po tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao kung saan humina po yung epekto nitong habagat dito po sa may areas ng Palawan, Visayas at Mindanao, at ang aasahan lang po nila ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga afternoon rain showers. So ito naman po yung mga agwat ng temperatura na aasahan natin kung saan medyo may kataasan po yung ating mga maximum temperatures which ranges po from 31 to 32 degrees Celsius. Alam nyo ba, ngayong September 7 hanggang September 8, hindi lang po isang blood moon ang masasaksihan natin, kundi isa sa pinakamatagal na total lunar eclipse sa nakaraang mga taon. At tatagal yan ng mahigit 1 oras. Nangyayari ang lunar eclipse kapag dumaan ang Earth sa gitna ng araw at buwan at natatakpan ang buwan ng anino ng mundo. Sa total lunar eclipse, nagiging pula ang buwan dahil sa Earth's atmosphere na nagfi-filter ng sunlight, kaya tinatawag itong blood moon. Pero teka, maraming myths ang umiikot tungkol sa blood moon. Myth number 1, masama raw na magbuntis o manganak kapag may blood moon. Fact, walang scientific proof. Ang kulay pula ay optical effect lang ng atmosphere. Myth number 2, sign daw ito ng katapusan ng mundo o malas. Fact, regular na parte lang ito ng orbit ng Earth at Moon. Walang kinalaman sa end of the world. Myth number 3, kapag pula ang buwan, mas tumitindi raw ang kriminalidad at aksidente. Fact, walang datos na sumusuporta. Ang pulang buwan, purely natural phenomenon lang. Magaganap ito mula September 7 ng gabi hanggang madaling araw ng September 8. Ang pinaka-highlight, ang total eclipse na tatagal ng 82 minutes, mas mahaba kumpara sa normal na 40 to 50 minutes lang. Good news, hindi kailangan ng telescope para makita. Kitang-kita ito ng buong Pilipinas, basta clear ang langit. Pero kung may binoculars o telescope ka, mas kita ang detalye ng pulang glow. Kaya po, kung mahilig kayong manood ng mga ganyang klase ng mga eclipse, huwag nyo na kong palampasin. Dahil ang susunod po na eclipse ay sa susunod pa na 4 na taon. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw na Miyerkules. Maraming salamat at shout out kina Ruby Narvasa, Joseph Herbert Tiacson, Rebelin Misaka, Joseph Delicono, Proceso Lising at Lorna Merehildo. Samantala, narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso Kapitulo 5, versikulo 15, na nagsasabi, Mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.